Amen. Good morning. Wow, my voice is back. Amen. Parang tama yung propesya ni Pastor Dexter eh. Pagka nawala sila, babalik na yung boses ko. So, alam nyo na kung saan nanggagaling yung stress, mga kapatid. Alright. Anyway, it's good to be in the house of God this morning. Amen. At salamat sa Panginoon, binigyan niyo tayo ng magandang panahon. It's always like this pagka pumasok na po yung July, and then August, typhoon season hanggang October. And then, pero alam niyo mga kapatid, dito naman sa Metro Manila, okay lang naman kahit mayroong bagyo eh. Kasi because of the buildings, ang kinakatakutan lang naman natin dito ay mga baha. Pero may magandang plano si Ramon Ang. No, may magandang plano siya. No, lulutasin niya ang baha sa Metro Manila. Walang bayad. Wala siyang kukunin budget sa gobyerno. Wala siyang kukunin budget sa mga tao. Aside from that, bibigyan niya pa ng mga bahay yung mga nasa tabi ng ilog kung saan binabaha. Ang bait niya, no? Bait niya. Sana bigyan niya rin ng mga lupa, yung mga churches para makatulong. Oh, maganda ho yun, mga kapatid. But anyways, naman ho ang mangyari, ang Kristiyano ay laging above the water. No, hindi po tayo under. No, kaya salamat sa Panginoon, meron tayong salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin, naggagabay sa atin. And that's why we are excited every time na tayo po'y pupunta sa simbahan. Ganun ba kayo, mga kapatid? Parang hindi, no? Parang mangilan-ngilan. Salamat sa 5 boses na naririnig ko ngayon. I mean, excited ba kayo sapagkat nasa bahay-sambahan kayo ng Panginoon? That's good. No? At salamat na meron tayong pagkakataon mag-aral ng salita ng Diyos na siya magpapalakas sa ating buhay Kristiyano. Without it, no, you cannot experience the joy of living the Christian life because, you know, diyan tayo nabubuhay, mga kapatid. Remember, faith is not just yung parang pag nakuha mo na tapos na. No, faith is increasing. Pag pinag-aralan mo sa Bible, una, no faith, little faith, and then great faith. And then keeps on going. Okay? All right. So you ready? All right. Alam nyo, bilang pastor po ninyo, ako'y nagpapasalamat naman sa Panginoon. There are so many members of our church, or some members, if not many, pero karamihan talaga, many talaga, ay honest sila sa kanilang kalagayan sa buhay, na meron silang financial crisis. No? And sila, iba naman nagpapasalamat na sila pag in-apply nila yung kanilang natutunan dito sa ating simbahan, ay nare-resolbahan yung kanilang krisis, mga kapatid. But some talaga ay, they don't give time to attend the services, so they don't have the chance to hear the messages about finance. Wallet is, there your heart be also. Treasure. Yeah? Kung nasan yung iyong treasure, nandoon ang iyong puso. Yeah? Yung treasure natin ay nandoon kung nasan yung pera, nasaan yung tinutukoy natin, na yaman natin, nandoon ang ating puso. You see, so, yung puso natin at saka wallet natin, magkarugtong ang ugat. Isang nerve lamang ang tinatakbuhan. Pag nagka-problema ka sa wallet, magkaka-problema ka sa puso. Come on, let's be honest. Okay, mahiya. You see, Wag kayo mahiya. Talagang nandoon po yan talaga eh. So,
Ngayon, nasabi ko, I think I really need to go back to it para maraming mga Kristiyano matulungan natin. Now, kung wala ka man sa crisis ngayon na financial, mag-ingat na lang na huwag kang mapunta sa crisis. Mag-ingat na lang na hindi ka magkaroon ng financial crisis. Okay? And how to avoid it and how to overcome it. And yan ho ang ating pag-aaralan po ngayon. Amen? Alright. Let's take a look, mga kapatid, sa atin pong talata ngayon sa Book of Luke. In the Book of Luke chapter 12, okay, Luke chapter 12, Luke chapter 12, beginning from verse number 13. Okay, because the story starts from verse number 13. That's the context, mga kapatid, kung bakit nagkaroon ng verse number 15. And then you will notice, mga kapatid, okay, sa ating babasahin, bibigyan ko lamang po kayo ng overview. Okay, everybody look at this way for a while. Okay, para maunawaan po natin ang context, we will start from verse number 13 kasi ang focus natin is in verse number 15. And for the Lord Jesus Christ, para maunawaan siya ng kanyang pinapaliwanagan, mga kapatid, gumamit po siya ng tinatawag na parabola. The parable in the Bible is always illustration in the Bible that the hearers must understand the statement of the Lord Jesus Christ. Okay? And then nag-end ang Panginoon, mga kapatid, sa pagsasabi niya, nagbigay siya ng conclusion in verse number 21. Okay? So that's it. Okay? So yan po yung kabuuan po niyan. Okay? Let's try to take a look na. Okay? All right, you ready? Verse number 13. And one of the company said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me. And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? And then now, verse number 15. And he said unto them, Take heed, beware of covetousness. Now, you see, the Lord Jesus Christ himself used the word covetousness. You know, ang ibig sabihin po niya, nagkakaroon ka ng desire sa hindi mo na pag-aari or mga bagay na hindi mo kailangan. You see, so dapat ang tao po nabubuhay lamang ayon sa kanyang kailangan, hindi ayon sa hindi niya na kailangan. You see, what really destroying the people today is they're keeping things that they do not need. You see, yan po ang problema. Nagkikip tayo ng isang bagay na hindi naman po talaga natin kailangan. Alright, let's keep going. So, sabi ng Biblia. So, that's covetousness. For a man's life, why? God gave the reason. The Lord Jesus Christ gives the reason. Ano yan? Man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. You see, bakit mga kapatid? Because ang kaisipan ng tao is to possess. I want possessions. Not actually yung kanyang pangangailangan. Acquisitions it's just acquisitions lang. Gusto niyo lang magkaroon. Pero ito magandang katanungan bago tayo magpatuloy. Gusto mo magkaroon ng isang bagay, ang tanong mo kaagad sa sarili mo, kailangan ko ba talaga to? You see, gusto mo bang magkaroon ng ganyan, pero ang tanong, kailangan mo ba talaga yan? See? So, you see here, mga kapatid, the problem is the acquisition. Okay? Now, verse number 16. And then he spake a parable. That's what the Bible says. Unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully. Okay? And he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? And he said, This will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. You see, now this is the common mindset na maraming tao, kapatid.
If you have everything, you abounds in many things or material things, ito na gagawin mo. Magpahinga. Retirement ba? You see, retirement na. Okay? But, listen, I mean, hindi mo naman masisisi siya kasi that's it talaga eh. Yan yung plano niya eh. Yan yung plano niya. But, you see, bakit pinakita ng Panginoon ito, mga kapatid? Now, this might be you, no? Kaya gumamit ang Panginoon ng parable kasi maaaring ikaw ang nasa sitwasyon na katulad nito. Sabi ko nga, this is the normal mindset. Pangkaraniwan ito, mga kapatid. Okay? Now, verse number 20, but God said, okay? Notice the first word, but, the word but was referring to the statement of the certain rich man. Okay? Na anong sinasabi ng Panginoon? Tingnan natin kung ano mangyayari nito. So, binabaliwala ng statement ng Panginoong Kristo yung statement ng rich man. Alright? Notice in verse number 20. But God said unto him, thou fool. Okay? Now, yun lang sinabi noong mama, pero sabi ng Panginoon sa kanya, but thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Okay? Now, you see, you think yung mindset na yon ay mindset nyo rin kaya ngayon. At kung yung mindset natin ngayon ay parehas nung mindset nung mayaman na yon, sabi ng Panginoon, you're fool also. Bakit? Tingnan nyo mga kapatid. Here's the problem in verse itong conclusion ng Panginoon sa verse number 21. So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. See that? So, people are trying to be or striving to be rich for himself, but not for God. So, yan ho ang nagiging problema ngayon. Now, kaya matindi ho ang pag-uusapan po natin ngayon. Paano tayo makaka-recover from financial crisis? How to recover from financial crisis? You think the Bible is teaching us about that? Okay, nasisimulan po na natin muna sa mindset, the common mindset ng mga tao. Diyan tayo mag-start mga kapatid. Okay? Now, we'll do that after we pray. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Please, O God, naway makita po namin ang gusto niyo pong ipakita sa amin. I want to help your people. There are so many people sa loob ng auditorium na ito na wala po silang mga financial advisors. And wala po silang pagdidependihan. All they know is to work and then wait for their payment. At anuman ang kanilang ginagawa, Panginoon. At minsan, we know how to make money, but we don't know how to keep it and how to invest it. So please, make me a blessing to your people. And ingatan niyo po yung mga naglalakbay pa patungo po rito sa church. Ingatan niyo po na sila yung makarating ng lahati at makasama po namin. O Diyos, ano man pong nakikita niyong kasalanan sa aming puso at isipan na maaaring maging hadlang sa amin pong pangunawa, sa umagang ito, sa pangunawa namin sa inyong salita, please, O God, forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Ano man pag-uusapan po namin na maging klarado po sa amin, O Diyos, at give us the courage, O God, and the power, the strength to apply it. And sometimes, mahina ang aming pananampalataya sa pag-apply ng hindi pa namin nasusubukan, O Diyos. Kaya, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob ng pananampalataya sa inyong salita. Matibay na pananampalataya. Upang lalo pa po namin i-apply sa aming sariling pamumuhay ang inyong salita. Please, in Jesus' name, Amen. All right, thank you. May be seated in the presence of our God. All right, many times, mga kapatid. Is everybody ready? Everybody look at this way para makasave po tayo ng time, mga kapatid. Okay? Is everybody ready? All right.
Now, here's the thing, kapatid, okay? Now, I don't know kung sino sa inyo ang tumutupad sa mga assignment na binibigay ko sa inyo. Okay? Sabi ko sa inyo, basahin niyo po yung Book of Malachi. Kunti lamang chapters po yan, 4 chapters. Okay? Now listen, pag pinag-aralan niyo po, alright, quit talking now please. Alright, dito po tayo nakatingin. Pag pinag-aralan niyo ang Malachi, Malachi is teaching us more on trusting than tithing. Okay? Kaya minsan takot na takot sila pag sinabing Book of Malachi, ang nasa isip ka agad nila, tithing. You see, pero kung tutusin kapatid, ang tithing ay nasa verse at nasa chapter 3 na. Pero kung tutusin, mula sa verse chapter 1, 2, 3, and 4, hanggang sa magtapos mga kapatid, it's all about trusting. So, more on trust than tithes. Did you get that? All right. So bakit po? This is very important. If you want to recover from your financial crisis, you must trust God. That's the first thing. There are so many things. Alam nyo, ang nagpapahirap po sa atin at nagiging problema natin sa ating finances, mga kapatid, ay hindi yung kakulangan ng trabaho or maliit na sweldo. No. Yung management natin sa finances natin, doon tayo nagkakaproblema sapagkat meron tayong maling pagkaunawa or maling concept. Okay? Konsepto, mga kapatid. Maling kaugalian pagdating sa pananalapi. Hindi po natin gaanong nauunawaan ang ibig sabihin ng pananalapi. Remember, maraming beses ko na po yung sinasabi mga kapatid dito na ang pananalapi, ang salapi is just a tool. Okay? Yan po yun yung pamamaraan. Yan po yung instrumento. You see, kaya nga may tinatawag tayong trading. You see, ipinampapalit natin. Last Sunday, pinag-usapan po natin yan. Okay? Pinag-usapan po natin kung ano ang rate ng Panginoon. No? Pagdating sa ating ini-invest sa Kanya. Okay? Ano ang rate ng Panginoon? So, kaya nagkakaroon po tayo ng problema pagka hindi po natin gaanong nauunawaan ang patungkol sa pananalapi. Now, so dito pinakita mabuti ng Panginoon. The first thing na makikita natin dito is, sabi ng Panginoon, etong pinakang parang buod kapatid na bibigyan natin ng pansin. Okay? Ang sabi ng Biblia, ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay o binubuo kung anong meron siya. Okay? And then gumamit po siya ng parabola rito. Gumamit siya ng parabola. Ano yung parabola niya? Eto, may rich man na. Okay? And then sa rich man na ito, sabi niya, umani siya. Hindi ho siya mga kapatid. Talagang wala kayong, this rich man here is morally upright. Talagang namumuhay po siya na maayos. Legal ang lahat ng kanyang business. Wala pa hong stocks noong araw, mga kapatid. Yan ho ang ginagawa ng mayaman. Ang kanyang stocks ay yung kanyang mga alaga. Noong araw, mga kapatid, pag may mga hayop ka, mayaman ka. In fact, hanggang ngayon, sa Amerika, isa sa mga kaibigan kong pastor, si Brother John, napakaraming mga hindi kahayupan, mga baka. You know, napakarami siyang baka, mga kapatid. Malawak. In fact, nagre-rent pa siya ng mga malalaking lote kung saan siya mag-aalaga ng mga baka. So, you see, what I'm trying to tell you, itong mama na ito, napaka-honest. Yung way of living niya, kung saan nanggaling yung kanyang pananalapi, mga kapatid, ay nanggaling talaga sa legal na pamamaraan. Okay? But here's the thing. Lahat, pati bag-acquire niya, nakita nyo, kaya nga sabi niya, take thine ease. Magpahinga ka naman, mag-enjoy ka naman sa kung anong meron ka na ngayon. Bakit? Nagpakapagod ka eh. It's time to rest. It's time to enjoy. You see that? So yan yung common mindset. Mindset din yun ng rich man at maaaring mindset nyo rin yan ngayong umaga. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, thou fool. And bakit ginawa ng Panginoon na ito'y illustration
doon sa sinabihan niyang mama na mag-ingat ka sa kasakiman. See that? So nakikita niyo po ba, mga kapatid, yung dalawang ito, yung mama na sinabihan ng Panginoon, mag-ingat ka sa kasakiman. And then gumamit siya ng tao na ito na parang, nasaan yung kasakiman dito? Alright? Now, kapag ka ang Diyos ang magdi-define ng kasakiman, ay kakaiba po, mga kapatid. Kakaiba. So makikita nyo, ang kasakiman, it's all about you, it's all about me, it's all about the man. You see, kaya mapapansin nyo sa statement ng bata, ng mama na ito, it's all about I, my, I. Di ba? So, I think 9 times na ginamit niya yung salitang I. You see that? Or tumukoy sa kanyang sarili. Alright? So, makikita nyo rito, mga kapatid, na it's all about him. Bakit? Meron siya na ibang konsepto pagdating, mga kapatid, sa kayamanan, pagdating sa pera. You see? So, nakakalimutan natin na everything in this life is always departing. Okay? In other words, you cannot control it. You see, tayo mga tao, magdi-depart din tayo eh. And so was our properties. Our possession, I mean. Di ba? Kaya ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon sa mama na ito, sabi niya, ang buhay ng tao ay hindi binubuo ng iyong anumang iyong ina-acquire. Anuman ang iyong pinupossess. Okay? Kasi kaya ka nag-acquire. You see, para gusto mong magkaroon. May possession ka. Alright? Then what are you going to do with that? You see, ang taong ito, ang mamang ito ay nagtagumpay. Sa illustration, nagtagumpay siya sa kanyang acquisitions. Talagang dumami yung kanyang possessions, kaya nga gigibain niya yung maliit. Papalitan niya ng malaki para kasi wala na siyang paglagyan eh. Wala na siyang paglagyan. Pero ang hindi niya nakakalimutan, yung statement ng Panginoon, gaano man kalaki ang naipon mo at nasa iyo na, hindi pa rin yan assurance ng buhay mo. Hindi pa rin yan security ng buhay mo. Yan ho ang maling kaisipan po natin na pagka meron na po tayo, parang secured na tayo. Kapatid, look at this statement here. Alright? Tingnan nyo sa verse number 19. Or nagsimula po sa verse number 17. And he thought within himself, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater. And there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Now, marami ho siyang pag-aari at dumami ang kanyang pag-aari at malaki na ang kanyang pag-aari. Pero ang nakalimutan niya, yung buhay niya ay hindi niya may-ari. Did you get that? Yan ang nakakalimutan natin. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanya, no, may problema ka. May mali kang konsepto sa pamumuhay mo. Ang pamumuhay mo, akala mo sa pamumuhay mo, sa possession mo, ay yun na rin ang mag-hold ng buhay mo. Gaano man kalaki ang ating possessions, kapatid, our possessions cannot hold and cannot prolong our life. Nakaka-catch up po ba kayo? So sinasabi ko muna sa inyo na maaaring ito ang konsepto natin. Kaya tayo nag-iipon. Now, let's take a look, mga kapatid, para lamang mapatunayan ko po sa inyo. Let's try to consult or get some advice from the rich man and the wisest man in the world that ever lived. Okay? Who do you think he is?
Solomon. Okay? Let's take a look. Let's go to his passage, mga kapatid. Proverbs 23 in verse number 5. Okay? But hold on to that, yung sa binasa po natin. Babalikan po natin yan. Okay? Proverbs 23 verse number 5. Pero makita po natin yan sa verse number 4 muna. Alright? Kasi para maunawaan natin yung pag-acquire ng tao pagdating sa pananalapi. Alright? Are you with me na? Alright. Here's what the Bible says. Verse number 4 muna. Proverbs 23. Alright? If you don't have the Bible, just look up to the screen and you can read what we have in our Bible. Okay? Labor not to be rich. Cease from thine own wisdom. Okay? Labor not to be rich. Now, listen to me now. Alam niyo po ba mga kapatid na itong mama na ginamit natin na illustration doon sa Luke chapter 12 ay parehas ang kaso rito. He labored to be rich. Okay? Now, ang sabi ni Solomon, ang pinakamayaman na tao na nabuhay sa ibabaw ng lupang ito, na ang ginto ay barko-barko. Yan ang sabi ng Biblia. Sabi niya, labor not to be rich, and then cease from thine own wisdom. Dalawa ho. Alright? Now, listen to me now. Tanggalin natin yung dulong statement, cease from thine own wisdom. Iwalay natin yon. Anong matitira? Now, labor not to be rich ang matitira. Pero pag tinanggal mo yon, pagka wala yung dulo na yon, at magpapatuloy ka sa iyong wisdom, you are going to labor to be rich. Mawawala yung not. You labor to be rich. Alright? Did you get that? Okay. So that is the common mindset. Now, gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid na ang Bible ay hindi po kontra at hindi niya sinasabi na masama ang maging mayaman at kasalanan ang maging mayaman. Wala akong ganyan sa Bible. Okay? But yung pamamaraan, doon po tayo wina-warningan ng Biblia. Wina-warningan tayo pag nag-labor tayo at ang intention natin is to be rich. Okay? Ano man ang ginagawa po natin, nag-uopisina ka, nagbi-business ka, ano man ang ginagawa mo, if your intention is to be rich, then the Bible says, don't do that. Solomon said, it is an advice. Okay? It is an advice from the wisest man. Okay? A businessman, a king, mga kapatid, sa Biblia. Alright? Now, cease from thine own wisdom. Okay? Now, was Solomon rich? Yes. Mayaman siya, mga kapatid. Pero, anong sabi niya? Cease from, wag ka. Tumigil ka sa iyong mga kaisipan, sa iyong karunungan. Kasi pagka ikaw nagpatuloy sa iyong karunungan, yan yung concept mo na kinakailangan mong yumaman, kaya magpakapagod ka lahat, gawin mo lahat, para ka yumaman. You see, so that's what the people are doing today. You see, hanggang sa gusto ng patayin ng mga tao, ng mga mayayaman, yung mga pwede pang yumaman. You see, na hindi nila, na magiging kalaban nila, opposition nila sa kanilang kayamanan. You see, kasi doon po hinahantungan Doon po hinahantong. Kaya nga may warning ang Panginoon. You see, sa New Testament, ang warning ng Panginoon, ang sabi ni Paul kay Timothy, warningan mo yung mga taong yan, ng mga mayayaman, sapagkat sila ay vulnerable sila sa tukso. Okay? Na bunga ng kanilang kayamanan. Di ba? So yan ho ang warning. So makikita nyo mga kapatid dito, binibigyan ko kayo ng magandang konsepto, ano ba talaga ang kaisipan natin pagdating sa pera, pagdating sa kayamanan, ano ang kaisipan po natin? Meron ba tayong sariling definition pagdating sa kayamanan? So that, sabi ni Solomon, cease from it. Huwag ka doon sa bagay na yon. And then let's keep going, mga kapatid. Look in verse number 4. Labor not to be rich, cease from thine own wisdom,
And then verse number 5, look at this. Verse number 5. Wilt thou set thine eyes upon that which is not? Okay? Alin yung which is not? Alright, tuloy po natin. For riches certainly make themselves wings. They fly away as an eagle toward heaven. Okay? Now, yan sinasabi ko sa inyo kanina, everything here in this life is always departing. Even riches. Okay, bakit? At saan ngayon ni Solomon sinasabi yung which is not? Sinasabi niya, tinutukoy niya po yan doon sa kayamanan na merong wings. Na iiwan lamang sa iyo. Na aalisan ka, magdi-depart, aalis sa iyong possession. Gaano man iningatan, gaano ka man gumawa ng lalagyan. Okay? So yan po yan mga kapatid. Kaya nga po mga kapatid, sa marami at matagal na po nating pag-aaral, okay? Now, patungkol sa investment, kaya merong investment, meron tayong tamang lalagyan ng anumang sobra sa atin. Kasi, hindi natin maiwasan talaga pag namuhay ka na ayon sa Panginoon, pagpapalain ka eh. May sobra talaga eh. Ngayon yung sobra, saan mo ilalagay? Dapat meron kang lalagyan. You cease from thine own wisdom. Baka magkaroon ka ng lalagyan na akala mo mga kapatid, okay ka na doon. Sinicure mo yung sarili mo, and before you know it, ang katapusan po nun ay kalungkutan. Bakit? Nailagay mo sa hindi tamang lalagyan. Ganyan ho ang nangyayari pagdating o bago magkaroon ng financial crisis. Kasi karamihan nung nagkakaroon ng financial crisis, mga kapatid, ay nag-a-abound muna. Kaya lang pag nag-abound na tayo, hindi na natin, mga kapatid, alam kung saan natin ilalagay yung abundance ng possession natin. You see, nawawala na tayo. Kaya mapapansin nyo sa mama na ito, mga kapatid, tuloy na natin yung illustration na yon. Alright? Verse number 21. So is he, let's go back to Luke chapter 12, verse number 21. So is he that laid up treasure for himself. Okay? Nag-lay up siya ng treasure for himself dito sa mundong ito. You see, but the problem is, he is not rich. Where? Toward God. So you see that the problem is, meron siyang sariling definition ng kanyang riches, mga kapatid. Sabi niya, ang gustong mangyari ng Panginoon, kinakailangan rich ka toward God. Yun ang ini-explain ng Panginoon dito, mga kapatid. You see, so ito ang totoong admonition, ito ang totoong encouragement ng Panginoon. You have to build riches up in heaven for yourself, not here. Bakit? Kasi nga, everything here is departing. Always departing. You see, now let's be wise, kapatid. Let's be wise. You see, minsan, kaya sinasabi ko sa inyo, nagsimula tayo kanina sa Malakay na trust God, trust God, trust God. You see, if you will trust God, you will put your riches or build riches toward God. So the problem, ang problem ng taong ito, he is rich on this earth, na everything is departing. But he is not rich toward God. So that's a problem. Nakikita niyo mga kapatid? You see, again, you will notice that the right measure is not what this word places an emphasis on, but rather what God defined as being rich. Hindi yung kung anong ini-emphasize ng mundong ito. Alam niyo po ba mga kapatid, ang problema sa mundong ito, you know, napakaraming business. At pagka may business, huwag niyong kakalimutan mga kapatid, lahat ng marketing ay
pinag-aaralan po yan. So do you understand? Lahat ng strategies ng marketing, for those of you, mga business people, all right? Now, of course, kapag ka mga empleyado ka lamang at sapat ka na sa employment, hindi ka na nag-iisip ng mga strategies patungkol sa marketing, hanggang umaasa ka na lamang dyan sa sweldo mo. But listen now, sa lahat ng mga nag-i-involve sa business, may mga strategies sila na pinag-aaralan pagdating sa marketing. Paano nila i-market kahit na hindi yung product nila? You understand? May nagsabi nga sa akin, kahit na yung produkto sa Quiapo, kaya kong ibenta yan na parang galing yan sa mga matinding mga, pinanggagalingan. You see that? It depends on how you market the product. You see, kapatid, alam nyo ba, sa buhay na ito, para bang pagka kinausap ka ng mga marketing agents, oh my goodness, para kang hindi mabubuhay kung wala yung sinasabi nila. Anybody's getting my point? Yeah. Dati ka namang nabubuhay kahit wala yun. Bakit nung nagpaliwanag nila, parang mamamatay ka kung hindi ka bibili? Come on, talk back to me. Come on. Kasi, titignan natin kung alin yung kumukuha ng mga bagay na hindi sa atin. Kumukuha ng pera natin. At para ang sinasabi po natin, para po tayong anong tawag na is hypnotize. Para tayo na-hypnotize na parang, ano nangyari sa akin? Mabibigla ka na lamang, bakit meron akong ganito? Kasi, kaya nga, mga kapatid, pansinin nyo, pag uwi nyo mamaya, assignment ulit. Tignan nyo kung ano ang mga gamit nyo na naka-stack lamang po, mga kapatid, na hindi nyo naman ginagamit, simula nang nabili ninyo. Marami. Mga babae, punta kayo sa closet ng mga bags ninyo, sapatos ninyo, damit ninyo. Pangalawa, sa kusina ninyo. Yung mga malaginto na mga utensils ninyo. You see, mga kasirolang ginto, lahat yun. At ang problema pa nga niyan, mga kapatid, ayaw nyo pang ipagamit sa pamilya ninyo. Gusto mo ipagamit sa bisita. Pagka mahal-mahal, hindi kayang pakinabangan ng pamilya. So saan po tayo nagkakaroon ng problema, mga kapatid? Sa maling acquisition. Bakit may mali tayong acquisition, mga kapatid? May mali tayong conception. If you have wrong conception of this life, then you will have a wrong acquisition ng mga bagay sa lupang ito. Alright? So sino ang kumukuha ng pera natin? Again, I'm telling you, grabe, kayong mga nandyan, nagtatrabaho sa call center, alam niyo kasalanan ninyo. Alam niyo kung paano kayo mambola ng tao. Ako, sa aking lalo na sa Viber, ang dami po dyan pumapasok sa akin. Karamihan dyan bangko. O-offeran ka ng kung ano-ano. Mabuti lang talaga hindi ako sanay sa utang. Akalain mo, sabi niya, mapalad ka, sabi niya. Mapalad ka na ikaw ang napili ng aming bangko na makakakuha ng 5 million. Akala niyo pagkatiwalaan ako ng 5 million, mangungutang, ang tanong, madali lamang kunin niyo mga kapatid, pero paano ko babayaran yun? You see? And then maya-maya na naman, may kakausap na naman sa akin, sabi niya, you can earn as much as 500,000 a day. A day. Kapatid, baka mawala na ako sa ministry nito. Hindi ko na kayo papansinin. Bakit? Meron ako, tutulungan niya ako patungkol sa stocks. Kung paano kikita ng milyon-milyon sa stocks. See that? Sabi ko, mas mahilig ako sa flocks kaysa stocks. Hindi nyo nakuha yun. Mamaya pag nag-CR kayo, pag-isip-isipan nyo lang, tumingin kayo sa cellphone ninyo, hanapin nyo yung Merriam Dictionary. But anyways, so, nakukuha nyo mga kapatid. So ano ho ang kailangan natin dito? Trusting God. You better trust God. In this life, ang kailangan natin kapatid,
hindi pangunahin ang pera. Kung sinasabi ng Biblia, kapatid, kung sinasabi ng Biblia, na sabi mismo ng Panginoon dito, ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa kung ano ang kanyang inaari. Okay? Kundi kung sino ang nagmamay-ari sa kanya. Nakuha niyo po yun? Inuulit ko po, hindi nakasalalay sa kung ano ang iyong pag-aari, kundi kung sino ang nagmamay-ari sa iyo. Doon nakasalalay. Because no one can hold, no one can prolong your life except God. God is the giver of life. Now, so if you got it, may maliwanag na kayong konsepto patungkol sa pera, kapatid. It's just a tool. Okay? So, ngayon, kung meron na kayong konsepto patungkol sa bagay na yan, alright, will you trust God? Magtitiwala ka ba sa kung anong meron ka sa pag-aari mo? Ipagkakatiwala mo ba yan sa Diyos? That's a question. And then, sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God. You see, seek ye first the kingdom of God. So ano po ang gagawin natin? Alright? Now, paano ka makaka-recover sa iyong financial crisis? Number one, keep trusting God. Keep trusting God. Do not doubt on God. Wag na wag kang magdududa sa pamamaraan ng Diyos. Okay? Sa pamamaraan ng Diyos. Anumang krisis meron ka sa buhay, kapatid, patuloy kang magtiwala sa Diyos. Wala ka ng ibang tatakbuhan. Pag nagtiwala ka sa tao, tandaan mo ito, mag-fail ang tao. But God will never fail you. That's the point right there. Alam nyo kasi, ang totoo po niyan, mga kapatid. Listen. Everybody look at this way. Ito ang totoong kalagayan po natin. Inilalagay ko po kayo sa talagang factual. No? Okay. Kaya mahirap magtiwala sa Diyos kasi hindi natin nakikita ang Diyos. Kaya nga, mga kapatid, ang kailangan po ay pananampalataya. Pero ngayon, hindi yung pananampalataya na tsamba. Hindi, wag mong lukuhin yung sarili mo. Wag kang magkunwari. Ako'y nagtitiwala sa Diyos. Basta't si Lord. Ganun pa magsalita yan. Basta't si Lord or si God naman ang bahala eh. Si God. Sigaran kita dyan eh. Hindi yun. Ang pag sinabing pananampalataya, saan natin nakukuha ang pananampalataya? Come on, talk back to me if you can. That's it. Hearing by the Word of God. So you have more, if you want to be more of God, you've got to be more of His Word. You see, now trust His Word. That is what the Bible says. That is what faith is all about. Taking God's Word, or taking God at His Word. Yan po ang faith. Okay, so you keep on trusting God. If you want to recover from your financial, now, magtiwala ka sa Diyos. May pagkakatiwala mo ba sa Diyos? Listen to me now. Listen, ito po ang facts. Karamihan yung mga bilyonaryo, trilyonaryo, or sobra pa man dyan, mga kapatid, tandaan niyo po yan. Meron po yan mga tinatawag na financial advisors. May mga financial counselors po yan. May mga nagmamanage ng kanilang pera. Okay? Na yung mga nagmamanage ng mga pera, mga kapatid, may mga pinag-aralan po yan patungkol sa pera. Kaya alam mo po, limitado ang kanilang pinag-aralan. Makikita nyo, may ending po yan. But as this world, as far as this world is concerned, or in this life of this world is concerned, kapatid, ay makikita mo talaga na merong maayos na kalagayan yung pera nila. Merong mga financial counselors po yan, may mga advisors po yan. Now, tayo rito, hindi ka na mag-hire. Nag-hire. Good night, I'm telling you, grabe yung sweldo ng mga advisors po niyan, financial advisors nila. Now,
Anong ginagawa nitong mga bilyonaryo na to? Ipinagkakatiwala nila ang kanilang financial management sa kanilang financial advisors. Alright, naunawaan niyo po? Now, ang tanong ko naman ngayon, mayroon bang sinasabi ang Biblia patungkol sa finances? Meron. Ang problema nga lang, hindi natin pinagkakatiwala yung finances natin sa salita ng Diyos. Now, kailan natin kasama ang Diyos? When it comes to finances. Pag magsisimula pa lamang tayo. Grabe, please pray for my business. Kakausapin niyo ako, pray for my business. Ganon, pray. Bago ko magtrabaho, kausapin niyo ako, Pastor, pag-pray niyo po, mag-a-apply ako sa trabaho. Bago ka sumakay ng barko, pag-pray niyo po ako, naingatan ako. Lahat. Pero, pag nakakatanggap na tayo, labas na ang Diyos. Kailan naman natin uli babalikan ng Diyos? Pag purdoy na tayo. Yeah. Doon mo na maiisipan mag-church, doon mo na uli maiisipan makinig ng mga preaching, doon mo na uli makikita. Sabi niya, alam mo, Pastor, namimiss ko na kayo. Bigla-bigla ko na lamang mararamdaman. Sabi niya, please pray for me. Sabi ko, is there anything that I could help? Yun. Saka na siya magpapadala ng pagkahaba-habang nobela. Pinakandulo noon ang mamatay ng dahil sa iyo. See that? Kailan natin kasama ang Diyos? Pagka medyo pabagsak na tayo. See? So saan natin? Kaya kapatid, ang problema, para maisip natin kapatid, sabi ko sa inyo kanina, keep trusting God. In other words, pag nagsimula ka, magtiwala ka sa Diyos. Pag nagpapatuloy ka at pinagpapala ka na ng Panginoon, magtiwala ka sa Diyos. Nagkaroon ka ng problema, mga kapatid, sa business, magtiwala ka sa Diyos. There should not be a day, time in your business and in your life that God is not with you. Why is that? Because God is willing, very much willing, to be with you and in your business. He is with you. Ang problema lamang, kapatid, nilileft out natin ng Diyos. Okay? Now, secondly, listen, if you keep trusting God, whatever happens, keep giving what belongs, keep giving back what belongs to God. Ano man ang mangyari. Listen now. Ngayon, sabihin natin may crisis ka na. All right, listen now. Listen now. May crisis ka na ngayon. All right? May problema ka na ngayon financially. Ano ang gagawin mo ngayon, kapatid? All right? Maaaring sabihin mo, Pastor, kunti na lang natitira sa sweldo ko. Eto na lang mo natitira sa sweldo ko. All right. Will you trust God diyan sa natitira na yan? Naniniwala ka ba na pwedeng palakihin ng Diyos ang natitira mo na yan? Maring imposible ang Pastor kasi ako ay kunti na lang talaga tinatanggap ko or ang kinikita ko dito sa natirang na maliit na business ko, ganito lang. Yeah, whatever it is, that's not the issue. The issue is, do you still trust God? Nagtitiwala ka pa ba sa Diyos? Gaano man kaliit, gaano man kalugi, gaano man ang natatanggap mo ngayon, sabihin na natin, pinakamaliit sa pinakamaliit. Pero ang tanong ko, magtitiwala ka pa ba sa Diyos? See? So, tandaan niyo po, not only that money is the tool, but money is also the test. Diyan masusubukan, sinusubok kung gaano ka nagtitiwala sa Diyos. Now, hindi gusto malaman ng Diyos kung gaano ka nagtitiwala sa Kanya. Kundi, alam na ng Diyos kung anong tiwala mo sa Kanya. Kundi ipinapakita ng Diyos kung ano ang pagtitiwala mo sa Kanya.
So keep giving what belongs to God. Keep giving it back to God. Keep giving your tithes. Keep giving your offering. Now, gaano man yung kaliit. Alam ng Diyos, nagkaroon ka ng crisis eh. Alam ng Diyos. You see? So wag mong tatanggalin ang Diyos. Kaya tinitest ka ng Diyos. Sa maliit ba na ganyong may problema ka, magtitiwala ka pa ba sa Kanya? It's not about the amount, the huge amount na binibigay mo sa Panginoon, whatever it is. It's about trust. You see? So hindi yung laki. Hindi yung maliit man yan o malaki, kapatid. Ang pinag-uusapan natin is, ngayong may problema ka, kanino ka magtitiwala? Sa akin ka pa rin ba ka magtitiwala? Or magdidepend ka na sa tao? Kaya nga pag nagdepend ka sa tao, ano man ang papagawa sa iyo ng tao, basta't maibalik lamang yung pera mo, gagawin mo. Kaya nga maraming mga corrupt eh. See? Marami na nalalamang sa kapwa. Bakit? Because of that. So nakikita niyo yung mga maling konsepto, mga kapatid? Alright. Thirdly, okay? Dito muna tayo magtatapos, mga kapatid. Keep living according to the amount that you acquire during the crisis. Now, listen to me now. Keep living. Huwag kang mag-isip na, maghiwa-hiwalay na tayo. Siguro dito ko nawawakasan ang buhay ko. Siguro ito na yung katapusan talaga. Siguro ito talaga ang swerte ng buhay ko. Sinama mo pa yung swerte, samantalang malas ka na. Now listen to me now. Keep living. Listen. Yung kawalan ng pera, hindi kawalan ng buhay. Pag sinabi mo, pag nawalan ka na ng buhay, pag nawalan ka ng pera, wala ka na rin buhay, sinasabi mo na kontra sa sinabi ng statement ng Panginoong Kristo rito. Na ang sabi ng Panginoong Kristo, hindi binubuo ng pera o anumang iyong possession ang iyong buhay. Okay, pero pag sinabi mo, pagka nawalan ka ng pera, parang wala ka na rin buhay, kapatid, nagkakamali ka ng konsepto. Kaya baguhin mo na yung konsepto mo. Keep living. As if keep living. Okay, tuloy-tuloy lang ang buhay. Ayon doon sa tinatanggap mo. So, anong gagawin mo ngayon? Okay, listen now. Kausapin mo ang iyong pamilya. Kausapin mo una ang iyong asawa. Ilagay mo sa isang tabi yung iyong mga anak. Kasi sabi ko nga sa inyo, karamihan dito nakaranas na ng pag-asenso. Kaya lang, nung umasenso kayo, hindi nyo na alam kung anong gagawin ninyo sa pera ninyo. So, anong ginawa ninyo? Inilagay nyo sa mga investment na walang kasiguraduhan. Di ba? Inilagay nyo sa investment na, okay, sa networking, na malaki ang tubo, ayun, malaki ang tubo, mabilis ang pagkawala. You see, pagka nandyan po kayo mga kapatid sa mga Facebook na yan na nagpapakita ng maraming pera, tandaan nyo, nagpapakita yan ng maraming kawalan. Bakit? Ipinagmamalaki nila kung anong meron sila. Magkano lang yung pwedeng hawakan ng kamay nila? Nai-imagine nyo ba? Magkano? Yung kayang kami na ipapakita sa inyo, magkano pwedeng hawakan lang? Makakahawa kaya sila ng 10 million? Kasi magkano lang, pero ipapakita. Ngayon, tayo naman mga kapatid, yung mata natin. Kaya yun sinasabi ni Solomon sa verse number 5 ng chapter 23 ng Book of Proverbs. Bakit isiset mo yung mata mo doon sa bagay na yun? Look up! Yung pera dito lang yan eh. Look up pa. Mataas pa. Taasan mo pa. You see that? So, kausapin mo ngayon yung pamilya mo. Una, kausapin mo yung asawa mo. Okay, may problema tayo. Ito nangyari sa business natin. Usap. Maging honest. Okay? Ito yung pangkasalukuyang tinatanggap natin ngayon. Ito yung income natin. Okay, pag alam niyo yung income ninyo, sabi ko sa inyo kanina,
mga kapatid, yung mga bilyonaryo, nagbabayad yan ng malaki sa mga financial advisors nila. Kaya natin pinag-uusapan dito kasi alam ko, yung iba sa inyo, hindi kayo mag-hire ng financial advisors nyo. Di ba? So, at least dito, hindi kayo nagbabayad. Alright? Ngayon, eto na ngayon. Alright? Eto yung income. Ano yung pangkasalukuyang binabayaran natin? Alright? Now, alin yun? Mga pangunahin, pagkain, bills, kuryente, tubig, yan. Okay? Plus, ano pa yung mga nandyan sa iba? Mga bayarin sa pag-aaral. Okay? Now, pagka inipon nyo, lahat ng expenses ninyo, kapatid, versus income, kapatid, hindi na supisyente. Bakit? Nasa crisis nga eh. May nakikinig ba? Aminin natin ang lahat ng ito. Alright? Nasa crisis. Alright, eto na ngayon. Eh yung iba, hindi kayang tanggapin. Ay hindi. Eh ano ang gagawin mo? Magpapatuloy ka bang magpakabaon-baon sa pangungutang? Magkukunwaring buhay ka pa? Magkukunwaring mayaman ka pa? Magkukunwaring maalwan ang buhay mo? Nakakain ka ng tusino sa umaga, nakakain ka ng masarap, yung mga anak mo may pambaon at saka high-end sa mga cellphones. Pero sa gabi hindi ka na makatulog kasi ikaw ang yung magbabayad. Alam nyo, ang problema po sa bahay natin mga kapatid, maraming mga waster pero walang mga giver. Maraming mga waster pero walang worker. Yan ang problema. So, dapat aminin natin, mga kapatid, nasaan tayo ngayon? O, okay, ito yung income versus expenses. So, anong gagawin natin ngayon? Magbawas ka sa expenses mo. Alin ang matinding kumakain dito, mga kapatid? Yung 3 anak mong pinag-aaral. Na ang gusto nila, kinakailangan, signature ang sapatos, signature ang bag, signature iPhone ang kinakailangang telepono. Now, anong dapat natin gawin? Kausapin mo muna yung asawa mo. Okay? Na ang sasabihin mo sa asawa mo, huwag ka munang bibili ng lipstick na hindi nabubura. Tsaga-tsaga ka muna ng mga siguro mga ilang taon sa floor wax. O kaya naman nga. Alright? So, cut. Now, listen, kung kinakailangan na yung mga anak mo ay wag mo nang pumasok kasi hindi na maruyan malilate, ang eskwelahan ay nandyan lang naman. Kasi, paano yung pastor? Hindi siya makakagraduate. O sige, saan mo gustong graduate? Sa kulungan o doon sa eskwelahan? Maya, tatawagan ka ng bangko. Bakit? Ma'am, palaki ng palaki po ang tubo ng card ninyo. Ngayon, pag hindi mo na mababayaran, lalapit ka naman uli sa Mumbai na mas grabe, mga kapatid. So you understand, mga kapatid, hindi nawawala yung utang. Dapat cut. Mag-uusap, kaya nga pag-uusapan, kausapin mo yung asawa mo. Siguro isa lang muna ang mag-aaral ngayon. Sino sa mga yun ang gusto mong pag-aralin? You see? Now, kaya nga kayo ring mga kabataan, mag-isip din kayo kung paano kayo makakatulong sa inyong mga magulang. Pag kinausap kayo ng inyong mga magulang, okay, kasi eto na, mga anak, pagkatapos kausapin yung misis, alright, kausapin yung buong pamilya, mga anak, nasa krisis tayo ngayon. Merong titigil sa inyo sa pag-aaral. Ngayon, kung kayo naman ay nagsikap, sana nakapasok kayo ng scholarship.
maliban sa libre na ang tuition ninyo, libre pa ang gamit ninyo, libre pa ang lahat sa inyo, ay may allowance pa kayo. At yung allowance ninyo ay pwede namang makatulong, makadagdag kahit 1,000 man lamang isang buwan sa inyong mga magulang. Sige na, puro pabigat. Wala munang mga iced tea ngayon. Kasi nasa hot water tayo. Wala munang ganun. Kausapin. Kapatid, listen now. Makinig kayong mabuti, kayong mga pamilya, kayong mag-asawa. Tigilan nyo ang pag-aaway ninyo. Kasi pag nagpatuloy kayo sa away ninyo dahilan sa kawalan ng pera, lalo nyo lamang pinalalawak ang sakit na naidudulot ng kawalan ng pera. Did you get that? Hindi nyo na-resolve ang problema nyo sa pera kundi nagdagdag kayo ng pain na dulot ng kawalan ng pera. I hope this is clear. Yeah. So, sa halip na mag-uusap, okay, ngayon, pagkatapos yan, so nag-cut na kayo na nag-cut. Okay, cut. Alright? So, makikita nyo na parang even na. Okay? Even na. Ibig sabihin, income equals na doon sa, or equal na doon sa expenses ninyo. Ngayon, ano pa ang dapat natin gagawin? Find an extra income. Wala pang savings dito. Huwag kayong makialam. Wala pang savings dito. Kasi nga mga kapatid, equal pa lang. So anong dapat gawin? Maghanap ka ngayon ng extra income. Listen, wives, makakatulong kayo. Huwag niyong pahintulutan naman na mamatay ang asawa niyo sa kahanap buhay. Okay? So permis kayo doon. Pag-aral, susunod yung pag-aaral, yung time. Financial management and time management, Ben, pag nagsama yung dalawang yan, I promise you, you will prosper. Okay. Tandaan nyo, sa pasimula, trust God. Okay? Now, eto na ngayon, time management. Wag na wag kayo sa panahon ng krisis ninyo na magsasayang kayo ng oras. Kapatid, patayin nyo muna ang cellphone ninyo sa panunood nyo ng reel. Kundi gamitin ninyo ang cellphone ninyo kung paano kayo kikita dyan. Ang pinakamabilis ay sumayaw-sayaw kayo nakahubad. You know? So, marami kayong followers kaagad niyan, mga kapatid. Is that a good idea? Sino nag-amen? Ikaw, Rap? No. Listen now. Gamitin nyo ito. Sabi ko sa inyo, kahit wala kayong malaking tindahan, pwede kayong magkaroon ng malaking tindahan using your cellphone. Kausapin nyo kung sino mga kilala nyo may product ng mga kapatiran na ibibenta nyo ngayon sa cellphone. Pagka hindi kayo marunong magbenta sa cellphone, ibenta nyo yung cellphone nyo. O maghanap kayo ng ibang cellphone na pwede yung ibenta. Alright? But listen now. Halimbawa, yung kapatiran dito, may mga, halimbawa si Brother Randy, meron siyang gulayan. Okay, kung sabi si Brother Randy, pwede ba ako magtinda ng mga gulay mo? Okay, madali lang yan. Anong gagawin? Alright? Pupuntahan ko si attorney. Kakausapin ko sa cellphone, attorney, alam kong mahilig ka na sa gulay ngayon kasi bawal na sa iyo ang taba. Okay. Attorney, may mga talbos na manok ako rito, talbos ng baka, talbos na... Puro mga katalbusan. Okay? Now, baka gusto mo kung bumibili ka, kaysa mamamasahe ka pa sa palengke, mahirap ka na maglakad, pag tumawid ka, baka masagasaan ka ng mga salbahing motorista, you know, para hindi na sa iyo mangyari yan, ako na ang maghahatid ng gusto mong gulay. Pero ang totoo nun, hindi ikaw maghahatid. Ang maghahatid nun, tauhan ni Randy.
Bakit? Sasabihin mo kay Randy, Brad, may order ako ng ganito, paki-deliver mo doon. Ang kita sa'yo, wala ka pang puhunan, siyang namuhunan, kita sa'yo, kita rin siya, kain si attorney. So you understand? Extra, kapatid. Saan mo kukunin yon? Time management. So you know how to manage your finances, you must also understand or learn how to manage your time. This time, hindi lamang ikaw gagawa. Tingnan niyo mabuti mga kapatid. May cellphone ba yung asawa mo? Meron din. Kaya nga hindi kayo nag-uusap eh. Okay? Bakit hindi rin siya gumawa ng ginagawa mo? Kaysa mo nasa bahay lamang siya. You see, nagpapataas lamang siya ng bills ng kuryente ninyo. Bakit? Panay ang panood ng TV, panay ang cellphone, panay ang aircon or panay ang electric fan. Ay kung lumalabas ka ba at nagaganito, nagdi-deliver ka ng gulay, katukin mo o gumawa ka ng flyers. Okay, gumawa ka ng flyers. Sa mga kapitbahay, distribute mo yung flyers. Sabihin mo ito, pagka kailangan mo ng gulay, ito yung mga, kailangan mo ng manok, ganito, ganyan. Lahat ng pwede mo itinda. Meron ka ba nun? Wala. Sinong meron nun? Si Randy. Sino magdi-deliver sa kanya? Si Randy. Pastor, mamumroblema ako sa istakan ko. Wala kang problema sa istakan. May istakan yan. Oh. Di ba? So you understand what I'm saying? So find another income. Use your time. Nakuha niyo mga kapatid? Come on, talk back to me. Kapatid, so nakita niyo kanina, nag-even na, nag-equal na yung kinikita mo, yung income mo versus what? Expenses. Okay, nag-equal na. Ay kung meron kang extra income dito, doon na papasok yung savings. So saan ngayon yung savings gagamitin? Yun na yung pang-unti-unti mong pambayad sa utang na yan. Woo! Di ba? Ngayon, ganito po yan mga kapatid. Hindi ng lahat ng kinikita mo sa extra income mo ay pambayad mo ng utang. Kausapin mo yung nautangan mo. Huwag mong takasan yung nautangan mo. As the manner of some is. Forsaking not the debt from others as the manner of some is. Okay? Huwag mong tatakasan, kausapin mo, huwag kang mahiya. Sabihin mo, kapatid, mura ng konti. Tapos, now, kapatid, may nangyari lang sa business ko. Nescam ako. Ganito ang nangyari. Ngayon, hindi ako makakabayad ng utang ko sa iyo na katulad ng pagbabayad ko. In other words, pa-restructure mo. Okay? Yung utang mo, alright? Dati-rati nagbabayad ako sa iyo ng 10,000. Hindi na ako makakabayad ng 10,000 kasi nagkaroon ako ng problema. Pero, mag-uunti-unti pa rin ako magbayad sa iyo. Sa halip na 10,000, 1,000 na lang. Of course, mag-asahan mo na namumurahin ka ng pinakang spiritual na kapatiran. Okay? Now, pagkatapos niyan kapatid, ang sabi mo, oh sige kapatid, manalangin na lamang po tayo. Tapos, sige, kapatid, manalangin at mananalangin din ako. Pag ikaw na mananalangin, Panginoon, pagpalain mo itong kapatid kong ito, na sana wag na lang pabayaran sa akin ang aking utang. See? So, yeah. Katukin niyo po ang kanyang puso. Yeah, di ba? So, but anyway, so may extra income ka, may pambahid ka na sa utang, may savings ka na, baka pwede mo nang mapaaral uli ang iyong anak. Again, cut sa pagkain, cut sa paggamit ng kuryente, cut sa paggamit ng mga baon. Di ba, ngayon wala na munang baon. Di ba? Basta pag-alis ng bahay, may kinain ka, tapos magbaon ka lang ng tubig, o pagdating sa school, nagkakainan yung mga classmate mo, may kinakain, masarap na sandwich, ikaw pa inom-inom lamang. Ang sabihin, oh, ba't wala kang pagkain? Hindi, alam mo naman, nagpapaslim tayo. Yeah. Attitude. See?
So, may kasabihan ng mga matatanda, hanggat maiksi ang kumot, mag-aral, mamaluktot. You see, kaya sa katagal niyang kamamaluktot, nung naglalakad siya, baluktot na. So, you understand mga kapatid? Alright, tutuloy na lamang po natin ito kasi mawawalan ako ng ilaw dito. Okay? Now, so naunawaan niyo po, recovering from financial crisis. Okay? Trust God. Okay? Huwag niyo kakalimutan yan. Trust God and trust His Word. Okay? Keep living. Keep giving back what belongs to God. And keep living. Kapatid, sinasabi ko sa inyo, you can recover. Pag-aralan niyo yung business na sinasabi ko, maraming mga ganyan dito mga kapatid. Pwede kayong makisusyo. So, gamitin niyo yung cellphone ninyo, hindi panglait ng kapwa. Hindi wag niyong gamitin yung mga verses sa Bible, i-weaponize ninyo para paringgan yung mga kapatiran. Alam niyo, nakakalungkot man na may mga taong ganun, pero they're weaponizing the verse in the Bible, and they don't even know, they're ignorant of the Bible. They're ignorant of the Bible. Hindi nga nila alam ang context eh. See? So, well anyways, so yan po ang pinakamahalaga, gamitin ninyo, gawin ninyo itong pinakamalaking merchandiser sa buhay po ninyo. Okay? May naunawaan po tayo? Did you get something? I promise you, by the way, bago tayo magtapos mga kapatid, listen now, makinig na mabuti. Huwag kayong magmadali. Ang pagre-recover ay hindi nakukuha kapatid sa isang araw. Ilagay nyo na sa isip nyo, sa puso ninyo, sa isipan ninyo na it takes time to recover. See, ang problema mga kapatid, hindi tayo nag-iingat sa katawan natin, parang hindi tayo magkakasakit. At nung nagkasakit na tayo, gusto natin dalhin, kalahating araw lang. Pero ang tagal-tagal mong inacquire yung sakit mo. Yeah. Sigarilyo kayo ng 20 taon at nung nagkasakit na kayo sa baga, gusto yung tapusin ng isang araw? No. No way. No way. So hindi ganon. Okay? All right, shall we all stand, please? Did I help you? Dakilang Diyos, salamat po sa mga mensahe na napakinggan po namin ngayon. Pagpalain niyo po, Panginoon, at ito'y magsilbi pong warning sa amin. Nawa po, makatulong po ito sa bawat isa. Makarecover po kami sa aming financial crisis at makita po namin, Panginoon, ang inyong intervention sa lahat ng aming ginagawa. Alam po namin na hindi nyo kami pababayaan sa panahon na katulad nito. Bibigyan nyo kami ng wisdom. At hindi po kami papatuloy sa sarili po naming wisdom, kundi sa wisdom po ninyo, Panginoon. Sa panahon ng krisis, ang kailangan po namin ay ang inyong wisdom at hindi po yung kaalaman namin sa mundong ito. Please, O God, pagpalain niyo po ang mga anak niyo ngayon na nasa kalagayan, sila nasa financial crisis, Panginoon. Iahon niyo po sila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.